Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa mga nakaraang buwan, unti-unting lumilinaw na hindi lang basta maintenance o minor upgrades ang hinahabol ng Armed Forces of the Philippines. Mukhang papasok na tayo sa panibagong yugto ng modernization, kung saan mas malalaki, mas kumpleto, at mas may pangil na ang mga platforms na plano nating kunin. Dalawang mainit na usapin ngayon ang lumulutang. Una, ang susunod na surface combatants ng Philippine Navy matapos ma-finalize ang order ng dalawang bagong frigates, at pangalawa, ang posibleng huling pagkakataon ng Philippine Air Force na makakuha ng FA-18 Super Hornet bago tuluyang magsara ang production line nito. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang usapin sa dagat. Matapos i-finalize ng Department of National Defense ang kontrata para sa dalawang bagong frigates ng Philippine Navy, natural lang na ang susunod na tanong ay, ano na ang kasunod? Ayon sa Max Defense Philippines, sa ilalim ng Re-Horizon 3 phase ng revised AFP modernization program, may requirement ang Philippine Navy para sa dalawang bagong corvettes. Mas maliit ang budget nito kumpara sa mga frigates na kakakontrata lang, kaya initially, ang expectation ay mas light na surface combatants ang kukunin. Sa kasalukuyang plano, posibleng follow-on order ito ng Jose Rizal class design. Kung ito ang mangyayari, malamang na fitted for but not with pa rin ang magiging configuration, katulad ng unang dalawang frigates. Ibig sabihin, handa ang barko para sa vertical launch system, towed array sonar, at close-in weapon system, pero hindi pa agad ikakabit ang mga ito dahil sa limitasyon sa budget. Pero ayon sa Max Defense, nagbabago na ang dynamics ng defense procurement ng Pilipinas. Mas bukas na ngayon ang gobyerno sa long-term financing arrangements, at dito pumapasok ang posibilidad na magbago ang original plan ng Navy. Imbes na simpleng dalawang corvettes lang, may tatlong posibleng senaryo na maaaring i-consider. Unang senaryo, ituloy ang original plan na dalawang corvettes, pero this time, fully equipped na. Ibig sabihin, hindi na fitted for but not with. Kasama na agad sa kontrata ang VLS, CIWS, TAS, mas advanced electronic warfare systems, at sapat na spare munitions. Ito ang ginawa sa recent frigate contract kung saan isang bagsakan na kinuha ang barko at ang mga critical combat systems. Ang advantage nito ay malinaw, pagdating ng barko, handa na agad itong lumaban at hindi na kailangang maghintay ng panibagong procurement para lang maging fully capable. Ikalawang senaryo, palakihin ang bilang ng corvettes mula 2 papuntang 3 o 4 na units. Maaaring Jose Rizal class pa rin ang design, o kaya ay mas maliit na platform gaya ng HDC 2000 Corvette design na in-offer ng HD Hyundai Heavy Industries sa Malaysia ilang taon na ang nakalipas. Sa setup na ito, mas marami ang hulls na makukuha ng Navy, at gaya ng unang senaryo, fully equipped na rin ang mga barko. Mas malawak ang coverage, mas maraming patrol areas ang mababantayan, at mas may flexibility ang fleet. Ikatlong senaryo, tuluyang i-re-evaluate ng Philippine Navy ang requirement at imbes na corvettes, kumuha na lang ng panibagong batch ng frigates. Pero hindi basta frigates, mas malalaki at mas capable kumpara sa kasalukuyang Jose Rizal class at sa mga bagong in-order. Sa puntong ito, inaasahan na mas may karanasan na ang Navy sa pag-operate ng modern surface combatants, kaya posibleng handa na itong umakyat sa mas mataas na antas ng capability. Kung mangyayari ang ikatlong senaryo, malaki ang posibilidad na manggaling ang financing at shipbuilder sa ibang bansa bukod sa South Korea. Pero kahit ganoon, nananatiling top contender pa rin ang HD Hyundai Heavy Industries dahil sa kanilang track record, mabilis na construction timeline, at competitive pricing. May dagdag pang advantage ang Korea dahil sa investments nila sa Philippine shipbuilding at maintenance, repair, and overhaul industry. Gayunpaman, lumilitaw din ang ibang options. Nariyan ang United Kingdom sa pamamagitan ng Arrowhead 140 design ng Babcock, ang France gamit ang FDI frigate ng Naval Group, at ang Japan na may improved Mogami-class frigate mula sa Mitsubishi Heavy Industries. Dito nagiging interesting ang usapan, lalo na pagdating sa Japan.
May advantage ang Japan hindi lang dahil sa kalidad ng kanilang naval technology, kundi dahil na rin sa lumalalim na defense relations ng Pilipinas at Japan. Sa katunayan, mas advanced na ngayon ang defense cooperation ng dalawang bansa kumpara sa relasyon natin sa South Korea sa ilang aspeto. Dagdag pa rito, ang improved Mogami class ay papasok sa serbisyo hindi lang ng Japan Maritime Self-Defense Force kundi pati ng Royal Australian Navy. Dalawa ito sa pinakamalapit na naval partners ng Pilipinas bukod sa Estados Unidos. Kung pareho ang platform na ginagamit, mas madali ang interoperability, joint exercises, at combined operations. Mas mabilis ang coordination, mas simple ang logistics, at mas epektibo ang combined response sa mga regional contingencies. At syempre, may strategic value rin ang pag-break ng over-reliance sa South Korean naval technology, kahit na aminin nating mahirap talunin ng Korea pagdating sa presyo at bilis ng delivery. Sa ngayon, hindi pa agad inaasahan ang announcement ng additional surface combatants dahil nakatutok muna ang Philippine Navy sa paparating na 2 bagong frigates. Pero malinaw na gumagalaw na ang diskusyon sa loob ng defense establishment, at sooner or later, may lalabas na balita tungkol dito. Mula sa dagat, lumipat naman tayo sa himpapawid. Isang malaking what if sa kasaysayan ng Philippine Air Force ang F-A-18. Noong kalagitnaan ng dekada 90, pinili na mismo ng PAF ang F-A-18C, D Hornet bilang multi-role fighter na papalit sa Northrop F-5 Freedom Fighter. Pero dahil sa 1997 Asian financial crisis, tuluyang hindi natuloy ang acquisition. Bumagsak ang ekonomiya, na-delay ang modernization, at nawala ang pagkakataon. Ngayon, ayon sa Max Defense Philippines, ito na ang last call kung may interes pa ang PAF sa mas modernong F-A-18E, F Super Hornet, dahil magtatapos ang production nito sa 2027. Kapag tuluyang nagsara ang linya, mawawala na ang option na ito, maliban na lang kung second-hand o surplus units ang pag-uusapan. Kung babalikan ang dahilan kung bakit gusto ng PAF ang F-A-18 noon, malinaw na may practical considerations. Navalized ang design nito, ibig sabihin mas angkop ito sa high salinity at tropical environment ng Pilipinas. Mas matibay ito laban sa corrosion kumpara sa ibang fighters. Dagdag pa rito, twin engine ng Hornet, na nagbibigay ng mas mataas na safety factor kapag lumilipad sa ibabaw ng dagat, isang napakahalagang consideration para sa isang archipelagic country. Ang F-A-18E, F Super Hornet ay evolution ng parehong konsepto, pero mas malaki, mas malakas, at mas advanced. Mas powerful ang engines, mas mahaba ang range, mas modern ang avionics at sensors, at mas malaki ang kayang dalhin armas. Isa itong tunay na multi-role fighter na kayang magsagawa ng air-to-air, air-to-ground, at maritime strike missions. May binanggit din sa report na kahit nagsara na ang production line ng EA-18G Growler, ang electronic warfare variant ng Super Hornet, posibleng hindi pa huli ang lahat para sa ganitong capability habang bukas pa ang production ng standard F-A-18E, F. Ang Growler ay napatunayan na ang kakayahan nitong mag-disable ng Russian at Chinese-made radars at air defense systems, gaya ng ipinakita sa mga operasyon sa Venezuela. Para sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng ganitong klase ng electronic warfare capability ay game changer. Sa isang rehiyon na puno ng advanced air defense systems, ang kakayahang pumatay o mag-blind ng radar ng kalaban ay nagbibigay ng malaking strategic advantage, hindi lang sa sarili nating depensa kundi pati sa interoperability kasama ang mga allies. Siyempre, hindi biro ang presyo ng F-A-18E, F mas mahal ito kumpara sa ibang option sa merkado, at mas mataas din ang operational costs. Pero kung titingnan ng capability, survivability, at compatibility nito sa Allied Forces, malinaw kung bakit ito patuloy na binabanggit bilang isang ideal platform para sa PAF. Ang tanong ngayon, may political will ba, may budget ba, at may strategic appetite ba ang Pilipinas para pumasok sa ganitong level ng capability? Kung hindi kikilos ngayon, tuluyan ang magsasara ang pinto para sa Super Hornet option. Sa huli, parehong mensahe ang lumalabas mula sa dalawang usaping ito, sa Navy at sa Air Force. Nasa transition stage ang AFP. May mga oportunidad na bihira lang dumating, at kapag pinalampas, maaaring dekada ang hintayin bago muling magkaroon ng katulad na chance. Ang susunod na mga desisyon ng DND at ng mga serbisyo ay hindi lang tungkol sa kung ilang barko o eroplano ang bibilhin,
kundi kung anong klaseng armed forces ang gusto nating buuin para sa susunod na henerasyon.